Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, August 6, 2025, patuloy po ang paglapit ng low pressure area at nakakaapekto na po ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Titignan din po natin kung ito nga ba ay magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Pero kung bago lang ho kayo, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Kamusta na mga kababayan? No? Ito ho, may minomonitor tayo na low pressure area pero huwag ho kayong mag-alala. Nasa low chance naman ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Kung titignan natin ang lokasyon niya, meron po itong lokasyon na 575 kilometers. Nandito po siya sa may bandang east of Verac, Catanduanes at low chance na maging tropical depression. Pero nakakaapekto na ho siya sa ilang bahagi ng ating bansa. So eto din mga kaibigan ay hindi natin i-rule out yung chance na posibleng maging tropical depression kapag nagbago yung kanyang pagkilos at lakas. Pero dadaan muna siya sa pagiging medium hanggang high chance na maging isang ganap na tropical depression kapag naging orange at pula po yung bilog na yan. So mga kaibigan, balikan natin yan. Dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition para sa araw po ng Miyerkules ngayong August 6. So inaasahan po sa area ng Bicol Region, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar. Asahan po natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ito po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan tapos sinasamahan po ng pagkulog at pagkidlat. And usually, madalas yan sa hapon hanggang sa gabi. Dahil naman ho yan sa trap ng low pressure area. Pag sinabi nating trap ng LPA, yan po yung extension ng kanyang hangin na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng mga lugar na aking binanggit. So possible pa rin yung impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So mag-ingat tayo sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Magkagayon man, meron pa rin tayong mga lugar na apektado ng habagat. Ang habagat natin ngayon, naka-monsoon break tayo. And actually, medyo mainit yung panahon ng mga nakarang mga araw. Pero possible, muling pag-develop ng hangin ito nga pong southwest monsoon. Sa area po ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island region. Kasama na ho dyan ng Palawan. Asahan natin ang lagay ng panahon ho dyan ay cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat. Pero ang habagat ho, medyo mahina siya ngayon. Ilang bahagi lang ng kanlurang bahagi ng ating bansa ang naapekto. Mostly mahina ho siya ngayon kasi naka-monsoon break po tayo. So, posible pa rin dyan ng flash flood or landslide sa mga landslide prone area in case man po lumakas. So, imomonitor at babantayan pa rin natin. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, the rest po ng ating bansa, asahan natin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Dahil naman po yan sa banta nitong mga localized thunderstorm. Usually kahapon, nakita nyo naman ilang bahagi ng ating bansa ang naapektuhan nga po ng malawakang mga pag-uulan. Hindi ho yun dahil sa bagyo or low pressure area mga kaibigan. Yung naranasan pong malakas na biglaang pag-uulan, usually bandang hapon ho yun dahil po yun sa tinatawag natin na localized thunderstorm. And usually, possible pa rin ngayong araw maapektuhan ng mga thunderstorm, ang area po ng Palawan kasama dyan ng Mindoro, ilang bahagi po ng Hilaga at gitnang Luzon, at possible pa rin dito sa Metro Manila at Bicol Region, which is yan yung mga possible na pwedeng makaranas ng mga localized thunderstorm. Ngayon mga kaibigan ko, kung titignan nyo etong low pressure area na ating minomonitor ay low chance. So, hindi natin dapat alalahanin kung ito yung magiging isang ganap na bagyo dahil possible din ito yung malusaw, kapag nawalan po siya ng movement, Ang chance nito, possible malusaw sa mga susunod na mga oras. Kasi nga naman, ang habagat natin ay mahina. Naka-monsoon break tayo dahil po sa init ng panahon, posibleng hindi ma-develop ito. So, yung chance na magiging bagyo ito ay mas maliit pa mga kaibigan. Pero in case man, kung sakali man na maging bagyo ito, tatawagin po itong bagyong Fabian sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa rin natin pwedeng alisin yung tsansa na magbago etong LPA ng pagkilos or lakas. May tsansa pa rin naman pero napakaliit. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayong August kasi po mga kaibigan, mga kababayan ko, and ay na rin po sa pagtatala ng pag-asa, inaasahan ho ang 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility.
So huwag kayong mag-alala, hindi naman lahat yan magiging malakas. Meron dyan mga tropical depression lamang, tropical storm. So huwag tayong mag-worry agad-agad pag nakarinig tayo ng bagyo. Pagdating naman po ng Setyembre, ang ina-expect naman natin at posibleng i-monitor ay 2 hanggang 4 na bagyo. Sa Oktubre, 2 hanggang 4 din. Nobyembre, 2 hanggang 3. Disyembre, 1 hanggang 2. At ang January 2026, isang bagyo ang possible na ating monitor. So maging handa na lamang tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So balikan natin yan. Dito naman tayo sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. So ito yung mga potential na bagyo na posibleng pong pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa week 1 ho natin, simula ho sa August 4 hanggang August 10, meron tayo na monitor. Etong isa, mga kaibigan, yung number 1 na yan yung low chance na low pressure area na nasa loob ng PAR at nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Bicol Region. Yung number 2, low chance din na maging isang ganap na tropical depression. So, may chance pa rin yan na pumasok sa PAR, etong number 2 na yan. Pagdating naman ho natin sa week 2, at magsisimula naman yan sa August 8 hanggang August 14, ay meron din yung namomonitor mga kaibigan dito na isa pang sama ng panahon o low pressure area dyan sa may bandang kanluran ng ating bansa. So parehas po lahat ng mga yan ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Pero may mga posibilidad na pwede pong mangyari. Kasi nga naman, 2 hanggang 3 ang possible na ating pwedeng i-monitor na mabuong bagyo ngayong buwan po or month po ng Agosto. Tulad na aking sinasabi, maraming mga kababayan natin na nagtatanong kung gaano daw po ba katagal ang monsoon break, So wag nating hintayin na matapos ang monsoon break mga kaibigan kasi marami nagsasabi sobrang init daw po muli, napaka maalinsangan especially sa Metro Manila, parang summer daw po ang datingan. Ito explain ko sa inyo mabuti. Ang monsoon break minsan mga kaibigan tumatagal yan, pinakamatagal yan ay sa 2 linggo. Hanggat wala pong nabubuong low pressure area or bagyo sa labas man or sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy na hihina po ang southwest monsoon or hanging habagat. Pero once na may mabuong LPA, tapos high chance pa maging isang ganap na bagyo o magkaroon ng tropical depression sa loob at sa labas ng PAR, posibleng hatakin niya o palakasin ang ihip nitong habagat na siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So ayaw naman ho natin na mangyari yon. Kaya ako din nasabi mga kaibigan, inahin na rin sa ating weather system, sa ating radar, na itong LPA na ito ay sobrang liit ang chance ang maging isang ganap ng tropical depression dahil wala siyang connection dito po sa habagat. Ang ibig kong sabihin, masyadong mahina yung southwest monsoon natin. Doon nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa pero hindi ito magpapalakas dito sa LPA at hindi rin palalakasin ng LPA itong habagat. Sana ho clear sa atin yung explanation ko. Ang ating mararanasan lang na posible mga kaibigan, lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi, ay mga localized thunderstorm. Dahil po sa sobrang init ng panahon na posible ngayong araw po na ito sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, posible yung mga thunderstorm pag-uulan bandang hapon dahil sa pag-evaporate po ng init sa ilang bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin tayo, magdala ng payong jacket, kapote, panlaban huyan sa mga biglaang mga pag-uulan. So ipapaalala ko din, samantalahin natin yung monsoon break dahil nga po within the next sa mga susunod na mga araw by next week, possible kasi na may mga sama ng panahon o mga LPA or bagyo tayo na i-monitor. So wag ho tayong maging kampante. Maglinis ho ng mga basura, yung mga bahaing lugar, especially sa Metro Manila, yung mga low-lying areas. Yung mga basura ho natin kasi, laging ko pinapaalala sa inyo, yan ang naging main cause ng pagbabaha, Maging alerto din tayo at laging makinig po ng balita about po sa lagay ng panahon. Hindi porkit umaraw lamang, wala na tayong pakialam sa panahon. Magugulat na lang kayo kahit mainit mga kaibigan, kahit naka-monsoon break tayo, umuulan. Dahil nga po rainy season pa rin tayo mga kaibigan. Pinapaalala ko po sa inyo yan ng paulit-ulit. Ugaliin din natin mag-stock ng pagkain mga kaibigan, Mas maganda na yan. Kung sakaling magkaroon ng bagyo, mga pag-uulan, meron tayong nakistock ng mga pagkain, lalo na ang bigas, napaka-importante. I-safety din natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga electric appliances, yung mga papers natin,
Yung mga bahayang lugar, ang daming nasayang na mga kagamitan dahil nga po sa kakulangan sa paghahanda. At ipapaalala ko din mga kaibigan, kapag ganitong may mga sitwasyon tayo ng mga LPA o mga thunderstorm, mag-ingat yung mga nakatira malapit sa ilog, sa paanan ng mga bundok, no? Yung mga kababayan natin dyan, mag-ingat po kayo. Sa ngayon, yan muna ang update natin, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.